Napakadakila niyo pong Diyos. Parapat lang po kayong katakutan. Ang pag-ibig niyo, Diyos, sa amin ay kahangahangang tunay. Naambuton namin sa katawan, no, ito yung hugisin sa loob ng bahay bata, kami yun na pong napapansin. Lumalaki kami roon sa hindi nalilihim. Hindi pa man sumisilang, batid mo na kung ilang taon ang haba ng aming mga buhay. Sapagat ito'y nakalagay sa iyong aklat na talaan, matagal nang balangkas mong ikaw lang ang may alam. Dakila ka, O Diyos, purihin ang iyong pangalan. Salamat sa pag-ibig niyo. Salamat sa pagpapatawad ninyo. At sa aming lubos na paglapit sa inyo ngayon, muli, linisin niyo po kami ng inyong buhay at banal na dugo. Sa anumang kasalanang nakikita mo, ginawa namin, sinadya man o hindi, linisin niyo po kami, O God, ng inyong buhay at banal na dugo. And this morning, Lord, idambit niyo po sa amin ang damit ng katwiran. Bless every man and woman who seek first your kingdom and your righteousness. And I pray, God, ingatan niyo, Diyos, ang iyong mga anak na pupunta pa lang sa worship center. I also pray ng bawat mga worship services ng JEA1 worldwide, continue to anoint all the pastors as they preach your words. And Father Heart God, magliligtas kayo muli ng napakaraming tao sa araw na ito. As well, O God, we pray, bless Israel. Bless America. Protect, O God, the Middle East. Let there be peace in the Middle East, O God. In Jesus' name. Let there be silence of war. And Father Heart God, let their love be upon the leaders of the land. Salamat po, Diyos. We promise, ikaw lang ang may tataas. We believe in you because you are the unseen God who is always ready to bless those people who have faith in you. To God be the glory in Jesus' name. Everybody say amen. Praise the Lord. You may be seated, please. Let's all declare Luke 4:18 and 19. Go. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One, the miracle-working God. Amen? Praise God. J1 Culture, sabay-sabay, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone, everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ and I'm not extreme. J1 Culture. Good morning. Excited ba tayo? Kahapon ay sumiklab muli ang digmaan sa lugar po ng Iran. At ang Iran naman, matapos siyang bombahin ng Amerika at ng Israel, binanata naman niya ang Bahrain, ang UAE, Qatar, as well ang part ng Saudi Arabia. So, I believe malapit na dumating ang Panginoon. Magpakatibay po tayong lahat. Bakit? Hindi maiwasan ang tinatawag na negatibong pananaw ng tao. Kapag galit at ang nasa puso ng tao ay gusto laging lumaban, magiganti at gumawa ng masama sa kanya pong kapwa.
Tulad po ngayon na nangyayaring gera. So hindi natin alam kung gaano ito katagal. Pero of course, tayo po na nasa Pilipinas, ipag-pray nating mabuti na ito po ay huwag pong lumala. Dahil pwedeng pagsimulan ito ng World War III. At alam natin na ang World War III ay hindi na po baril-barilan ang usapan, kundi ang usapan ngayon dyan ay ang mga nuclear bombs. So we need to be ready. Ito ang sinasabi ng aklat ng Matthew chapter 24, beginning verse 3, na bago dumating ang Panginoon, magkakaroon, ito ang mga palitandaan na makikita natin, mga labanan, digmaan, bansa laban sa kapwa bansa, kaharian laban sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng lindol sa iba't ibang dako. Ano pa? At magkakaroon ng kagutuman, magkakaroon ng ang pagmamahal ay manlalamig. Manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit at ipagkakanulo ng kanyang kapwa ang isa't isa. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas, siya lang ang maliligtas. Sabi mo sa kaliwat kanan mo, manatili tayong tapat kay Lord. Amen? Praise God. So this time ay pag-usapan po natin ang patungkol sa pananampalataya. Dahil naniniwala po ako, ang Diyos na hindi natin nakikita, ang nakakakita sa atin, at siya'y tumutugon ayon sa ating pong lubos na pagtitiwala sa Kanya. Kaya yan ang ating pag-uusapan ngayon. Everybody say faith. Yan. Okay, the assurance in the unseen. Yan po ang ating pong topic po ngayon. Ang katiyakan sa hindi nakikita. Meron bang katiyakan sa hindi nakikita? Ano ba yung sinasabi mo, Apostle Art? Bakit kailangan akong magkaroon ng assurance sa hindi ko nakikita? So makinig po kayong mabuti, please. And magsulat po kayo. Alam nyo, by the way, paalala ko po sa inyo, tuwing kayo pupunta po sa church, mag-take note po kayo. Kasi hindi lamang dapat nyo narinig. Ito po ay dapat nyo ding isulat para maibahagi nyo din sa iba na pwede ninyong bahaginan. Kasi baka makalimutan po ninyo ang ating pong napag-uusapan po dito. Kaya ito po ipinapasa. Ang anumang meron tayo, kailangan nating ipasa din sa iba. Kung tayo nananampalataya, ipapasa din natin, isi-share ang ating pananampalataya sa iba. Nang sa gayon, pari-parihong naglalagablab ang pananampalataya. Okay? So ngayon, yan ating pong topic, assurance in the unseen world or katiyakan sa hindi nakikita. Alam nyo, ang pag-uusapang ito ay isa pong pamumuhay sa pananampalataya sa mga pangako ng ating Diyos. Ang Diyos ay napakaraming pangako. More than 10,000 promises of God ang meron ang Biblia na kailangan ma-discover ng bawat isang tao nang sa gayon, ang bawat isang iyon ay mayroong sapat na pananampalataya. Kaya't in the book of Hebrews chapter 11 verse 6, ang word niya doon ay, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hindi nakikita at katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. So, bagay na kailangan mong hintayin. Okay? Kaya, ang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Sino po dito naghihintay ng kanyang blessing? Sino naman naniniwalang tatanggap siya ng blessings? So, very simple lang po ito. Ang pananampalataya ay katibayan ng mga bagay na di nakikita at ito ay inaasahan. Now, ang example po niyan
ay ang hangin. Hindi mo siya nakikita, pero may epekto sa buhay natin. Tama ba? Pag ito'y nilalanghap mo, gumiginhawa ka. At kung pansinin nyo din, hindi nakikita ang hangin, pero pag ito po ay umihip, even ang mga dahon ng mga puno'y nalalaglag. Yun po ang halimbawa ng faith. Hindi mo nakita si hangin, pero may nalaglag na mga dahon, may mga sanga na nababali. Now, hindi mo rin nakikita yung hydrogen at saka yung oxygen. Pero pag ito po'y pinagsama, nagiging tubig siya. Yan ang reason kung bakit ang tubig ay malinaw. Composed po yan ng hydrogen, o kaya ang tawag lagi natin sa science ay H2O. So, do we know that having no faith in the Lord is a serious sin? Alam mo ba na ang isang tao po na walang pananampalataya ay isa pong matinding kasalanan? Yan ang sinasabi ng Romans chapter 14, verse 23. Ang mga bagay na wala sa kasalanan, ang mga bagay na wala sa pananampalataya ay kasalanan. Yan. Kaya kasalanan ang paglabag sa sariling paniniwala. Kaya tell to the person next to you, have faith in God. Manampalataya ka sa Diyos. Hindi natin nakikita ang Diyos pero napapaikot niya ang mundo. That within 24 hours, ang mundo'y umiikot. Okay? At within 24 hours, ang mismong liwanag o araw, nasisikatan niya habang umiikot si mundo, nasisikatan niya ang mismong nasisikatan ng araw ang mundo. Okay? Kaya alam naman natin na ang kawalan ng pananampalataya sa Panginoon ay isang mabigat na kasalanan. Yan po ang question ko sa inyo. Kaya no choice. Sino po dito ang gustong magkasala? Of course, ayaw mo. Pero sinong gusto naman ang ayaw magkasala? Pagdating sa Diyos, manampalataya ka. That is the order. Why? Hebrews 11 verse 6. Ang sabi niya, for it is impossible to please God without faith. Imposible daw po na ang Diyos ay malugod ng isang tao na wala siyang pananampalataya. Nakatingin ang Diyos sa faith mo. Alam niyo ba kung ano yung faith na yan? Yun po'y pagtitiwala. Lubos mong pagtitiwala sa ating Diyos na buhay. Kaya, faith is the key to the answers to our prayers. Bakit ka nagpipray? Naniniwala ka, nakikinig ang Diyos. Bakit ka nananalangin? Dahil alam mo na ang Diyos ay nandiyan sa harap mo, hindi mo siya nakikita. Kaya number one na dapat yung maintindihan ngayon ay ang tinatawag na ang pananampalataya ay nakakakita ng hindi nakikita. Faith sees what the natural eye could not see. Sa Tagalog po niyan, ang pananampalataya ay nakakakita ng hindi nakikita. Yun. Ngayon, bigyan ko kayo ng example. Naniniwala ka ba na ang Diyos ay nakatingin sa'yo? Yun. Faith yun. Okay? Sees what the natural eye could not see. Yun yung sinasabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Anong sinabi niya doon? For we walk by faith, not by sight. Sa Tagalog, sapagkat tayo'y nagsisilakad sa pananampalataya, hindi sa mga bagay na nakikita o sa pamamagitan ng paningin. Napansin po ninyo, bakit kayo excited na sumamba sa Diyos? Why every Sunday, you are coming to our mega church to honor God?
Because you believe na siya'y nanunood sa'yo, ay you believe na siya'y napiplease sa'yo. Bakit mo pinaniniwalaan yung mga bagay na ginawa ng Diyos noong unang panahon na naniniwala kang mangyayari din po sa ating pong kapanahunan? Dahil narinig mo sa Biblia, sa Hebrews 13 verse 8, ang Diyos ay hindi nagbabago kahapon, ngayon, at magpakailan man. Hindi po kailanman nagbabago ang panahon dahil itinagdanan ng Diyos po yan. Kung sa Pilipinas, dalawa po ang season, rainy season and dry season. Sa lugar po naman ng Amerika, meron pong 4 season. Ganon din sa Europa. At yun po ay routine na. At yun ay inaasahan naman ng mga tao. At ang nag-design po noon, walang iba kundi ang ating Diyos. Kaya, umaasa na sila na mayroong panahon ng pagtatanim. Mayroon din pong panahon ng taglamig. Mayroon din pong panahon ng tinatawag na tagsibol o spring. At mayroon din po namang tagtuyot o kaya'y tag-init. Kaya ang pananampalataya ay spiritual na paningin. Sandali, ako kayo naiintindihan ninyo? Ano muli ang pananampalataya? Spiritual na paningin. Okay? Bago makita ang himala, naniniwala muna tayo. Ulitin ko muli yun ha. Bago makita ang himala, naniniwala muna tayo. Alright. So, ang gusto ng Diyos, gumawa siya ng himala sa buhay mo. Pero ang una, kailangan mo maniwala. Kailangan mong i-acknowledge. Kailangan mong lumapit sa Kanya. Ganon din po ito, bago dumating ang paglago, ipinapahayag muna natin. Alright. So, pansinin po natin kung paano ang Diyos ay nagpapagaling. Diba sabi ko sa inyo, before healing manifest, we believe. Para mas magaling sa English yata, pinipili ko kasi Tagalogin So before healing manifest, we believe. Bago dumating o mangyari ang kagalingan, kailangan mo manampalataya. Before church appears, we declare increase. Bago daw po lumago ang church, kailangan magdeklara ka ng paglago. Before revival breaks out, we see it in the Spirit. Tagalogin natin. Bago dumating ang paglago, kailangan mong ipahayag muna natin. Why? Life and death is in the power of the tongue. Bago magkaroon ng revival, nakikita muna ito sa Espiritu. Kaya ito po siya. Ikaw yung naniniwala na mga bagay na hindi nakikita ng iba ay nakikita mo. Kaya pala yung taong may pananampalataya, sila yung tumataas ang pagpapala kasi naniniwala sila na ang Diyos ay hindi sila pwedeng pagkulangin. Ang taong may pananampalataya, umaakto sila. Nagpipray, din naniniwala silang nakikinig ang Diyos. Sumusunod sa salita ng Diyos, naniniwala sila na God will gonna bless them. Nagpipray po sila for their healing. Kaya tingnan niyo po ninyo, bakit ako'y laging excited na ipag-pray yung mga tao? Dahil naniniwala ako, sila'y lumapit, may pananampalataya sila, ako na may pananampalataya na pagagalingin sila ng ating Diyos.
Yun po yung usaping faith, pananampalataya. Okay. Si Pastora po itong nagtanim na to. Si Pastora Roma, bago po yan na gumanda, ang payat po niya na dumating dito. Medyo payat ng konti pero mas maganda siya ngayon. Makinig kayo. First time na pumunta sa church, may pananampalataya po siya. Nung pinag-pray, dahil marami siyang nararamdaman, hindi siya nakakakain ng solid food. Lahat yun ay ginagrind muna at ito iniinom na lamang. Dahil kapag siya po'y kumain, pag kumain siya ng solid, isusuka po niya kagad, kaya lagi po siyang nasa hospital. Nung siya po'y nanampalataya sa Diyos, minister naman ng Pastora Medi. Praise God, ang dami po siyang karga. Matapos mapalis ang lahat ng mga mangkukulam at masamang spirito na nasa kanya, na siya nagkukos ng kanyang laging pagsusuka, purihin ng Diyos. Right after ng deliverance mo niya, nakakain na kaagad ng solid food. Mula noon hanggang ngayon, siya ay hindi na nagsusuka pag nakakakain ng mga matitigas na bagay. At ngayon, dahil sa kanya pong faith, naglilingkod siya sa ating Diyos na buhay, pinasasagana siya ng ating Panginoon, at ngayon, pastora na siya. Say hallelujah! Yun po yung milagrong sinasabi ko po sa inyo. Why? Nananampalataya siya eh. Yung isa naman lumapit. Ang sabi sa akin, sabi ni Sister Gloria. Okay, I think Gloria Ponsalan. Paglapit po niya, sabi niya, Apostle Bishop, ipag-pray niyo po ako. Bakit? Meron po ako 5 bukol sa aking pong leeg. Sabi ko, sige, pagpipray kita. Hinawakan lang ng kamay. At naniniwala ko ang Diyos ay gagaling. Ginamit po yung salitang, by the laser beam power of the living God, tinutunan ko lahat ng bukol sa leg mo in Jesus' name. Sabi ko, okay, magpa-check up ka na. Kinalingkuhan lumapit sa akin. Sabi niya sa akin, Apostle Art, salamat, wala na po akong bukol. Ang sabi ko, ano ba yung meron doon? Yung nakalimutan ko kasi na naipag-pray ko siya a week before. Sabi niya, pinag-pray niyo po ako at hinipon niyo lamang po, gumaling na po ako. Sabi ng doktor, nagulat siya, wala na po akong bukol sa aking pong thyroid. Sabi natin muli, faith. Iyan ang sinasabi ko sa inyo, na ang Diyos ay natutuwa sa taong mayroon pong faith. Kasi hindi nga siya nagpapakita eh. Dahil pag nakita mo na siya, hindi na po pananampalataya ang tawag po doon. Kaya, ang pananampalataya ay katibay ng mga bagay na di nakikita, ngunit ito'y inaasahan. May kausa pa ba ako? Anong sabi ng Diyos? Kung may 2 o 3 ang nagkakatipon sa pangalan niya, nandoon siya sa kanilang kalagitnaan. Naniniwala ba kayo na nandito ang Diyos sa ating kalagitnaan? Yes. So that's what I'm saying. Na ang Diyos mismo ay masaya na tignan ang puso mo. At habang masaya ka, ang Diyos naman ay masaya na Kanyang ibibigay ang dalangin mo. Kaya ang mga tanda, kababalaghan, at himala ay unang nangyayari sa hindi nakikitang dimensyon bago magpakita sa natural na mundo. In English, sa kasi ang church natin, Apostolic Church, signs and wonders are first conceived in the unseen realm before they appear in the visible. Kaya, ang Diyos
ay nagpapakita ng kanya pong kapangyarihan, himala, bagamat hindi mo siya nakikita. Kaya again, sinabi ko, hindi mo nakikita si hangin, pero nararamdaman. Hindi mo nakikita ang Diyos, pero may ginagawang himala sa buhay mo. So that's the number one. Number two, God works in the unseen realm first. Sa Tagalog, sa hindi nakikita, una kumikilos ang Diyos. Ulitin ko muli. God works in the unseen realm first. Sa hindi nakikita, unang kumikilos ang Diyos. Naalala niyo sa Book of Daniel chapter 10, verse 12 to 13. Nagpray si Daniel na siya'y tulungan. Alam niyo, kumilos kaagad ang Panginoon. Dumating ang anghel, si Anghel Gabriel. Ang sabi niya, Daniel, unang dasal mo pa lamang, tinugon ka na kaagad ng Diyos. Pero mag-pray ka pa kasi yung mga anghel na nagdi-deliver ng mga kasagutan sa panalangin mo, sinalubong din ito ng mga hari ng Persya at ito ay kanila pong hinahadlangan. So, may kita nyo doon na si Daniel sa kanyang panalangin, the answer was released immediately. But there was unseen spiritual warfare. So, diyan po sa paligid, may mga humahadlang. Ang Diyos ay tumutugon, pero mayroon din pong humahadlang. Pero, anong sabi niya? Mag-pray ka pa. Dagdagan mo ang prayer mo. Kaya pala, more prayer, more power. No prayer, no power. Less prayer, less power. Kaya, kailangan mong dagdagan ang prayer mo. At manampalataya ka, ang Diyos ay tumutugon, sabi ng Bible. Tingnan niyo po ang buong verse na ito, Daniel chapter 10, verse 12 to 13. Ang sabi niya, sinabi pa niya sa akin, huwag kang matakot. Sabi ng anghel, okay, huwag kang matakot, Daniel, sapagkat mula pa nang nagpakumbaba ka sa harapan ng Diyos upang magkaroon ka ng pangunawa, dininig na ang iyong dalangin. Una pa lang ha. Kaya, naparito ako, sabi ni Michael. Ngunit pinigilan ako ng pinuno ng kaharian ng Persya sa loob ng 21 araw hanggang sa dumating si Miguel, isa sa mga pangunahing pinuno ng sumaklolo sa akin sapagkat naiwan ako doon. At ang sabi niya, pag-iisa kasama ng mga hari ng mga Persya, nag-iisa ako doon, sabi niya. So, pansinin mo, ang word ng Diyos sa pamamagitan ng anghel na nag-deliver kay Daniel, unang dasal mo pa lamang, tinugon ka na. Again, habang ikinananampalataya, tumutugon na kaagad ang ating Diyos. Say hallelujah. Okay, so anong prinsipyo? What is the principle here? The principle is this. Okay? Delay does not mean denial. Di ba? Na-delay ng konti, pero una pa lang sinagot na kagad. Ang pagkaantala ay hindi pagtanggi. Nabinbin lang ng konti. Silence does not mean absence. Tahimik, di ba? Ang katahimikan ay hindi kawalan ng presensya ng Diyos. Dahil sa iniisip natin, parang wala akong nararamdaman, parang hindi ko nararamdaman. No. May ginagawa ang Diyos. Ang hindi nakikitang laban
ang nagtatakda ng nakikitang tagumpay. The unseen battle determines the sin breakthrough. Kaya mga kapatid, hindi mo nakikita, pero may nangyayari. May ginagawa ang ating Diyos. Huwag magdududa. Come on, tell to the person next to you, huwag magdududa. Tumingin kayo sa akin dito, total naniniwala ka na rin lang naman sa ating Diyos. Eh di lubos-lubosin mo na. Ano dahilan para magduda ka? Kasi ang tagal ko na nag-befriend, hindi ko pa natatanggap. Ay, sandali. Hindi po denial. May nangyayari, pinagaganda pa ng Diyos ang iyong mga tatanggapin. Grabe na to. Alam nyo guys, ito yun eh. Ang church natin ay apostolic church. We are an apostolic church. So this is the application that you need to understand. Una, ang kagalingan ay nagsisimula muna sa Espiritu. Gusto mong gumaling? Nagsisimula muna ito sa hindi nakikita, sa spiritual. Chains are broken spiritually before symptoms disappear. Napansin niyo po ba yung kagalingan? Bago mo matanggap yung kompletong kagalingan, pinutol na muna yung ugat ng pinagmumulan ng sakit karamdaman. So, may ginawa muna ang Diyos bago mo makita na hilom ang mismong sugat. Bigyan ko rin sa example, ang antibiotics, usag o gamot na yun na ibibigay sa'yo ng doktor, sa anumang sugat mayroon ka, unang tinitira yung source ng sugat. Pag naputol na po yun, saka matutuyo yung sugat. Maniwala po kayo, may ginagawa ang Diyos, tinatanggal muna ang lahat ng sakit doon sa kanser na yan, pinuputol ang anumang mga ugat ng kanser at makikita mo ang mismong kagalingan sa ibabaw. Hey, may kausap ako. Ay nako, tandaan po ninyo kung paano ang niluluto mo. Una ay pinakukulo. Bago makitang luto ang mismong sinaing mo. Tama ba? May ginagawa ang Diyos na hindi mo namamalayan. Kaya ang kalayaan ay idinideklara bago ganap na makita. Kaya lagi kang magdeklara, lagi mo sasabihin, ang buhay ko ay pagaling ng pagaling, pabuti ng pabuti, palakas ng palakas, payaman ng payaman, palusog ng palusog, pasaya ng pasaya. Why? It is the power of declaration. Kung ano yung faith mo, nagdideklara ka. Sinong gusto umangat ang kanyang negosyo? Di sasabihin mo, ang aking business ay paganda ng paganda. Why? Dahil yung confession mo, yun yung faith mo. At yun ang gustong marinig ng Diyos. Yung faith mo, naririnig ng marami sa pamamagitan ng confession mo. Paano kung lagi mo sinasabi, ang hirap ng buhay? Wala nang pag-asa? Tingnan ko man at lahat wala na. Yun yung hindi kaya ng mind mo, kaya ng Diyos. Sadyang ang tao ay limited. Hindi ka Superman. Limited ang strength.
Kaya nakalagay sa aklat ng Ecclesiastes, chapter 9, verse 11, hindi lahat ng mga matulin tumakbo ay nananalo sa takbuhan. Hindi lahat ng mga malalakas ay nananalo sa labanan. Hindi rin po lahat ng mga matatalino ay nangunguna sa kasaganaan. Minsan nagugutom din. Hindi rin lahat ng edukado ay nagiging masagana ang buhay. Bakit? Ang Diyos inilalagay niya ang tao sa takdang panahon at sa tamang lugar. Right place and in the right time. So ang gagawin mo lamang, manampalataya ka sa Diyos, huwag kang mag-anilangan, may nangyayari na hindi mo namamalayan. That's why freedom is declared before manifestation completes. Kaya tingnan nyo sa Jewen family. Yung mga tao, may mga sapi. Hindi rin naman nakita nung may sapi na mayroon siyang sapi. Alam nyo ba ang ibig ko sabihin? O karga. May mga taong may karga, pero hindi naman alam ng mga tao na meron silang karga. Meron lang silang nagagawang mga bagay na hindi po nila gusto. Dahil may gumagamit sa kanilang katawan. Hindi nila nakikita yung nasa loob, pero may manifestation. So sasabihin ko sa inyo, ganon din po ang Holy Spirit. Hindi mo siya nakikita, pero hanggat ikaw ay puspos ng kanyang kapangyarihan, marami kang nagagawang bagay na magbibigay ng papuri sa kanya at magagawa mo mga bagay kung paano gumaling ang iba. May himala sa taong lubos na nagtitiwala sa kanya. Paalala ko sa inyo lahat, mga anak, huwag laging manunood ng mga negatibong bagay. Maapektuhan ang iyong pananampalataya. What you need to watch and read are the things that makes your faith increase. Pag tumaas ang faith mo, maniwala ka. Laging positibo ang utak mo. Laging positibo ang bibig mo. Laging positibo ang action mo. Yan ang tinatawag na namumuhay sa pananampalataya. Sige, give glory to the Lord. Number three, assurance produces stability. Tagalogin natin. Ang katiyakan ay nagdudulot ng katatagan. Sino dito ang nananampalataya talaga? Sino talaga dito ang ligtas na? Very good. Tulad ngayon, diniklara na natin na sa langit ang ating punta. Born again tayo. Yun. Wala kang kailanman pagdududa sa salvation mo. Romans chapter 8, verse 24 to 25. Anong sinabi niya doon sa kanyang salita? Okay, naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. Ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya? Diba? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon ng buong tiyaga. Kaya ang pananampalataya, hindi mo talaga nakikita yung inaasahan mo. Pero umaasa ka na yun ay matatanggap mo. Kaya ilagay nyo ngayon sa puso't isipan ninyo bilang mga taong ligtas sa paganda ang buhay mo. Makinig, hindi lahat ng punong kahoy na nagbubunga ng masasarap na prutas ay sabay-sabay namumunga.
Mayroon pong puno na bago mamunga, 5 taon muna. Pero umaasa ka na aani ka ng napakasagana. Matagal, di ba? 5 years. Mayroon naman pong mga puno na within 45 days, aani ka na. Within 3 months, aani ka na. Guys, ano ba ang inaasahan mo? Ang pang 45 days na pananim, madali din po itong mawala. Bakit? Ang talong, ang kamatis, ang sitaw, bataw at batani. Ilang buwan lang po yan, madidisappear na. Pero tingnan mo naman yung mga puno na matagal bumunga. Yun po'y taon-taon nang mamumunga. Dire-diretso na yun. Pinagtiyagaan mo lang sa pag-aalaga at dinilig. Dahil umasa ka, ito ay panghabang buhay. Pag-aapo-apuan ko na ito na mamumunga ang punong ito at ito'y palaki ng palaki at habang lumalaki, padami ng padami ang magiging bunga nito. See, nananampalataya ka na yun ay mamumunga. Yun po ang ibig kong sabihin. That's why, kung inaasahan natin ang hindi pa natin nakikita, ito'y hinihintay na ng may pagtitiis. Sabi natin wala, magtiis. Magtiis lang po tayo. Yung iba, mainipin. Ang pagiging mainipin, yun po'y kakulangan ng fruit of the Holy Spirit. Walang pagtatyaga. Kaya ang katyagaan ay kapayapaan kahit walang ebidensya. Okay? Ang katiyakan ay kapayapaan kahit walang ebidensya. Pangalawa, kagalakan kahit walang pagbabago. Pangatlo, joy before breakthrough. Kumpiyansa kahit wala pang resulta. Yan ang pananampalataya. Confidence without visible proof. Peace without visible change. Joy before breakthrough. Yan po ang assurance. Yan ang ibig sabihin po ng assurance. Ikaw ay may kapayapaan kahit walang ebidensya. Punong-puno ka ng kagalakan kahit walang pagbabago. Kumpiyansa ka kahit wala pang resulta. Tingnan niyo po ang halimbawa niya si Abraham. Anong sabi ng Diyos kay Abraham? Lisanin mo ang iyong bayan. Pupunta ka sa lupang pangako. At doon ay aking pagpapalain. Hindi pa nakita ni Abraham ang lupang pangako. Pero sumunod na siya. Ngunit sa kanya pong pagsunod, yung lupain na yon ay naging pag-aari niya. Darating ang panahon. Come on, give glory. Give glory to the Lord. Darating ang panahon. Sa ngayon, wala pa. Pero sa iyong pagsunod sa Diyos, ang mga wala ka na inaasahan mo, ito'y iyong makakamtan. Wala ka pang anak ngayon, pero umaasa ka, time will come, God will give you a child. Yes, wala ka pang bahay ngayon, pero dahil sa iyong pagmamahal sa Diyos, pagpapalain niya ang hanap buhay mo, pati negosyo mo, magkakaroon ka ng dream house mo. Oo, wala ka pa ngayon. Pero dahil sa pananampalataya mo, ikaw ay pasipag ng pasipag. Dahil alam mo, makakamtan mo ang pangako ng Diyos. Maniwala po kayo, angat sa iba ang buhay niyo. Bakit? Ang taong may pananampalataya, nakikita niya ang hindi nakikita ng iba.
Ang perspektibo ko sa buhay bilang iyong apostle bishop, dinideklara ko lagi na ang buhay ng mga JA1 people ay sobrang blessed, sobrang sagana. Sino yon? Sino? Itaas nga ang kamay nung naniniwala. Praise God, nakita ng Diyos yan. Nakita ng Diyos sa mga kamay nakataas na yan. Na ikaw ay super blessed. Mangyayari yan! Hallelujah! Kaya siya'y naniwala kahit tila imposible. Si Abraham, imposible sa paningin ng mga tao na siya magkakapamilya, na siya magkakaanak. Bakit? Matanda na siya. Nung siya tinawag ng Diyos, 75 years old. Nung si Sarah naman ay 64 years old. At sinabihan, magkakaanak siya ng marami. Sa tingin ni Abraham, imposible na bakit? Lantatoy na silang dalawang mag-asawa. At bago nangyari na siya ama na naging ng marami, nagsimula kay Isaac nung siya 100 years old na at si Sarah naman ay 90 years old na. Di ba ga pwedeng magduda si Abraham dahil 25 years na wala pang nangyayari? Pero hindi huminto si Abraham sa kanya pong pagtitiwala, sa kanya pong faith. Naniniwala siya na ang Diyos na hindi niya nakita, ngunit nagsalita. Alam niya, natutuparin ng Diyos ang pinangako sa kanya. Naalala niyo muli, yung patutuko sa inyo, ang church na ito, pinagtawanan ako dahil itinatayo natin ang laki-laki, wala namang pera. Pinagtatawanan ako. Why? Walang pera. Pero, isang poste pa lang ang naitayo. Masaya na ako. Ang feelings ko, tapos na. Hindi pa yari ang building na stock. Bumili na ako ng 22 unit na air condition. Ang sabi ng mga leaders natin, ba't kayo bumili ng aircon? Hindi pa po yari ang church. Sabi ko, kaya ako bumili kasi mayayari ang church. Ayan na. Enjoy na tayo. May kosa pa ba ako dito? Ito na, we are enjoying the blessings of the Lord. At darating ang panahon na ang bawat sa inyo, pagpupunta sa church, nagdadrive kayo na magaganda sa sasakyan ninyo. Kaya ngayon, in advance, nagdideklara na rin ako, magkakaroon tayo ng panibagong lupa para lang sa parking space ninyo. Shout hallelujah! Ang gandang problema, parking. Why? Because I have faith na ang buhay ng J1 people ay super blessed. Number 4, itinuro ni Jesus ang pananampalataya sa hindi nakikita. Tingnan ninyo. Book of John chapter 20, verse 27. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Mapalad ang hindi nakakakita at gayon may sumasampalataya. Alam niyo ba kung bakit? Ito po yung si Santo Tomas. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Kasi sa time na yon, sinabi ng mga alagad, nakita namin si Jesus, talagang nag-resurrect. Sabi ni Tomas, maniniwala lang ako
pag nakita ko si Jesus at naipasok ko ang aking daliri sa kanyang tagiliran. Dahil bakit? Nakita ni Tomas na talagang patay si Jesus, sinibat pa sa tagiliran. Ang laki ng sibat. Kaya ang sabi niya, pag naipasok ko aking daliri sa kanyang tadyang, maniniwala na ako at sa kanyang mga kamay. Biglang nagpakita si Jesus. Kaya sinabi niya, naniniwala ka na ba? Dahil sa nakita mo na ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. Woo! Mas mapalad tayo! Naniniwala tayo kay Jesus, bagamat hindi na siya nakikita. Amen? At dahil sa paniniwala mo, tanggapin mo ang blessings ni Lord sa iyo. Dahil ang word ni Lord, mapalad ang taong naniniwala, bagamat hindi ako nakikita. Grabe na to. Biro mo, may premyo sa Diyos pag pinaniwalaan mo, bagamat hindi mo siya nakita. Kaya hindi lahat ay makakakita muna bago maniwala. Ang mas dakilang pagpapala ay nasa mga naniniwala kahit hindi nakikita. Mas dakilang pagpapala ay nasa mga naniniwala kahit hindi nakikita. Ang ganda. This is Jesus Christ's declaration. Greater blessings to those who believe without seeing. Napakaliwanag. Kung ito'y diniklara ng Diyos, dapat huwag ka na magduda. Sabi mo sa kaliwat kanan mo, huwag nang magduda. Manampalataya na. Kaya, J1 people, as an apostolic church, ang tunay na kilusang apostoliko ay may tiwala sa hindi nakikitang otoridad, nakikita ang himala bago po ito mangyari, umaasa sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yan ang sinasabi. Kaya ang J1 Church, Apostolic Church, the unseen realm, we believe that. The invisible authority, we believe the power of God is there. The supernatural dimension is always there. Amen? Yan po ang sinabi ni Jesus. Itinuro ni Jesus ang pananampalataya sa hindi nakikita. Number 5, the last one, paano paunlarin ang katiyakan sa hindi nakikita? Jesus, sabi ng number 5, paano paunlarin? Sabi ng number 5, paano paunlarin ang katiyakan sa hindi nakikita? Number 5 na tayo. Number 4 pa yung nilagay mo dyan. Ilagay mo sa kanila. Now, why we need to believe? It's because sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang mismong way para magkaroon ng faith ang isang tao. Okay? So number 1, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ikaw ay tataas sa pananampalataya through the Word of God. Okay? So, yan ang sinasabi ng Romans chapter 10, verse 17. Faith comes by hearing and hearing by the words of God. Pangalawa, sa pamamagitan ng panalangin, through prayers, habang ikay nananalangin, lalong kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Kailangan mong manalangin. Okay? Sapagkat ang pagkipag-ugnayan sa Diyos ay nagpapalakas sa espiritual na paningin. Pangatlo, through testimonies, sa pamamagitan ng mga patotoo, tumataas ang faith mo kasi nangyari sa kanila ito, mangyayari dito sa buhay mo. Bless sila, bless ka rin. Sa pamamagitan din ng mga patotoo mo mismo, lumalakas din ang iba. Kaya sa pamamagitan ng patotoo mo, alalahanin ang mga nagawa ng Diyos
sa buhay mo. Kaya please, keep testifying God's goodness. And number 4, sa pamamagitan ng pagsunod mo sa Kanya, through obedience, obey the Lord. Because faith grows when acted upon. Ang pananampalataya ay lumalago kapag ito'y isinasagawa. Kaya faith without work is dead. So, anong bibigyan ko ngayon ng diin? Kahit hindi mo pa nakikita, sabihin mo, ang iyong tagumpay ay hinuhubog na. Hindi nyo nakuha? Maski hindi mo pa rin nakikita, ang iyong tagumpay ay hinuhubog na. Ang pangalawa, your miracles is moving. Ang iyong himala ay kumikilos na. May gumagalaw na. May ginagawa na ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah. The miracle is moving. Ang pangatlo, your expansion is aligning. Tagalog, ang iyong paglago ay nakaayos na. Nakaayos na. Pangapat, ang iyong kagalingan ay nagsisimula na. Your healing is unfolding. That's why, learn to have faith in God. 2 Corinthians chapter 4, verse 18 says, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian, ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Kaya mga minamahal, manampalataya ka, walang hanggan ang blessing ng Diyos sa taong may pananampalataya. Tumayo tayong lahat. Thank you, Jesus. Huwag magdududa. Please. May ginagawa ang Diyos ngayon. Ikaw ba'y may sakit karamdaman? Meron ka bang problema sa anak mo? May problema ka sa magulang mo? May problema ka maging sa personal mong buhay? May ginagawa ang Diyos sa lahat ng nananalig sa Kanya. Thank you, Jesus. God is in our midst today. God is moving right now. The miracles of the Lord is moving right now. Hallelujah. Have faith in Him. Manampalataya sa Kanya. Bow down your head. Thank you, Jesus. Habang kayo nakapikit. Ang Panginoon Diyos ay nagsasabi, I am here to serve you more. Sabi mo sa Kanya yon. I am here to give my life as blessing sacrifice. To do your will. To do your will. Use me, Lord. As long as I live. Again. I am here. To serve you, Lord. I am here to give my life as blessing sacrifice. I am here to do your will. Yes, Lord, as long as I live. Sabihin natin ngayon sa Kanya, you're the only one who saved my soul. Who
sacrifice. I am here to do your will. Yes, Lord, as long as I live. You fill me up with your grace. Your power shows Power showed amazing grace. You saturate my soul with love. My cup overflows. Truly, Lord, there's no one else Like you. Lift up your hands to Him. I am here To serve you more. to serve you more. I'm here to give my life as pleasing sacrifice. I am here to do your will. Yes, Lord, as long as I live. For the last time, I am here to serve you more. I am here To give my life as pleasing sacrifice. I am here to do your will. Yes, Lord, as long as I live. Use me, Lord, as long as I live. Use me, Lord, as long as I habang kayo nakayukod nakapikit, ang kinanta mo ay song of dedication sa Diyos na iyong pinananampalatayanan. Dahil nananalig ka sa Kanya na siyang gumawa sa buhay mo, lumikha ng buhay mo, nagligtas sa iyo. Pagdududahan mo pa ba siya? Hayaan mo, lubos-lubusin mo ang iyong pananampalataya. Ibigay mo lubos ang buhay mo sa Kanya. Kung gusto mo ng 100% na blessing, 100% na pagbibigay ng buhay at pagtitiwala ang ibigay mo sa Kanya. Kung 50% lang, 50% din lang ang blessing. Lubusin mo na. Ang kaligtasan ay 100% na binigyan ng Diyos sa iyo. At yun itinanggap mo, gawin mo 100% ang paglilingkod mo sa Kanya. Sa oras na ito, ibigay mo ang pagtitiwala mo sa Kanya. Sabi mo ngayon, Panginoong Yesus, nagtitiwala po ako sa inyo. Nananampalataya ko sa inyo na kayo ay buhay. Naniniwala po ako sa inyo na ako'y inibig ninyo. Lumalapit ako, Panginoon. Nagpapakumbabang lubos. Humihingi ng tawad sa kawalan ng pananampalataya o minsan pagdududa. Lord, forgive me. Linisin mo po ako ng banal mong dugo. Sa oras na ito, O Diyos, dinideklara ko. Ako'y pinatawad mo. Maghari kayo sa buhay ko. Tulungan niyo ako, Panginoon. Tumaas ang pananampalataya ko. Lord Jesus, I believe in you. So here I am. Use me as long as I live. I declare in my life, sa paganda ng paganda ang buhay ko, I declare in my life, I am a child of God. Puspos ng Espiritu ng Diyos
puno ng pananampalataya. And I am blessed. And I am super blessed. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Habay kayo nakayukod nakapikit, mag-pray ka ngayon. I-declare mo ngayon yung mga inaasahan mo sa Diyos at hinihiling mo sa Diyos. Ulitin mo ngayon sa Kanya yun. Sabihin mo ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Sabihin mo yung inaasahan mo. Come on. Come on, pray. Pray. Lord, dinggin po ninyo ang hinihiling nila. Ang iba, hinihiling kagalingan. Ang iba, hinihiling, oh God, ay kasaganaan, magandang trabaho, magandang negosyo. Lord, kalusugan ng pangatawan, salvation ng mga mahal sa buhay, salvation ng mga kaibigan. Lord, pagbabago ng kanila pong pag-uugali. Lord, they have faith in you, God. In Jesus' name, deliver your people, God, from all kinds of bondages of the enemy. Help them, Lord. Help us, Lord. Help us, oh God. Help your people, God. Jesus. Lahat ngayon ng may pananampalataya, sabihin mo, I trust in you. I trust in you. All of my ways. That I may give you all the praise. I trust in you, all your promises. You never leave me, nor forsake. Take me always by your hand. Put my trust in you. Lord Jesus, hayaan niyo po, bawat anak mong narito, mabuhay lahat ng may ibayong tagumpay. Wala ni isa man sa kanila ang manghihina sa pananampalataya. Bagkos, pataas ng pataas ang kanilang pananampalataya sa iyo at pataas din ng pataas ang pagpapala na ibibigay mo sa kanila. I declare healing upon you. I declare blessings upon you. I declare your victory now. In Jesus' name, lahat na nananampalataya sa Diyos ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin si Lord. Praise the Lord. The Lord answers your prayers. Tanggapin mo yung kagalingan mo. Tanggapin mo yung mismong diniklara mo. Mangyari ang lahat ng kahilingan mo. In Jesus' name. Amen.